Article 4, 5, 6, 9, and 20 ng Family Code. So, yung Article 4, sinasabi doon na kapag walang prerequisite, okay, pag walang prerequisite, pag kahit ano doon sa prerequisite of marriage na dinag natin kahapon, pag alin man sa isa doon ng wala, ang marriage is void ab initio o void from the beginning. Walang bisa yung kasal. Okay. Yung sa mga pastor at sa mga judge na hindi naman talaga judge or hindi naman talaga pastor or hindi naman talaga pare. Pag yun ang nagkasal sa inyo o yun ang solemnizing officer nyo, void from the beginning yung kasal nyo. So kung maalala nyo si James Yap at saka si Chris Aquino, isa dun sa grounds na nag-grant ng annulment of marriage nila is yung solemnizing officer nila is wala talagang right magkasal o hindi talaga siya authorized na maging solemnizing officer. So yun yung Article 4. Okay, Article 5 is 18 years of age. So kailangan hindi minor kasi kadalasan yung mga nagpapakasal, 17, dinadaya yung birth certificate ng babae. 17 years old pa lang ginagawang 18. So, again, na-vlog natin sa PSA law, no? No, do sa RA 10625. May penalty yan. Pagbabayad ka ng 100,000 pesos once na pesos pala. Pagbabayad ka ng malaki. Pag dinoktor mo yung birth certificate mo, may penalty kang babayaran. Hindi lang natin alam kung may imprisonment ka. Yung ano pala is yung ano sa census yon. Pero may penalty yan kapag dinoktor mo yung birth certificate mo. Maraming ganyan. 17 years old pa lang or even 15 or 16 pa lang ginagawa ng 18. Para kunwari pwede nang maikasal. Okay? Article 6 is no prescribed form. So, ibig sabihin, itong Article 9, nire-respeto dito yung religious ceremony. Kung ikasal ka sa Catholic Church, ikasal ka sa Christian, sa born-again Christian, ikasal ka sa under Islamic rites, walang problema for as long na may solemnizing officer. Na legal, okay? Okay, yung Article 9 is marriage license issued by the civil registrar. So, ibig sabihin, bago kayo magpakasal, kukuha muna kayo ng marriage license sa inyong local civil registrar. At ang mga fees noon is prescribed by law. So, bahala na kayo magbasa, hindi naman ganun ka-importante yan. At yung Article 20 ng Family Code, yung marriage license is valid 120 days. So, ibig sabihin, 120 days. So, 4 na buwan. Almost 4 na buwan from the date of issue was, yung marriage license, in-issue nitong date na to, 4 na buwan ang itatagal nun. So, dapat, bago mapaso yung marriage license nyo, nagpakasal na kayo dapat. Kailangan may marriage license muna kayo bago kayo ikasal. So, yun ang nakalagay sa Family Code, ha? Oh. So, yun lang po.